Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig. At salamat pong muli sa Panginoon na tayo pong muli ay pinagkalooban niya ng gabi na makapag-aral ng salita po ng Panginoon. So salamat po sa Diyos na tayo po muli ay pinagkalooban niya ng kalakasan at ng buhay. Dahil ang buhay po ay hindi ordinaryo. Ang kalakasan po na ating tinatangkilik ngayon ay hindi po yan ordinaryo. Lahat po ng bagay hindi po ordinaryo. Lahat po ay supernatural. So, ngayong gabi tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig. Kung meron man po diyang mga bisita, kayo po muli ay inaanyayahan po namin makinig ngayong gabi. Tayo pong gabi ay mag-aaral ng patungkol pong muli sa Biblia. At ang ating pag-aaralan ay Bishop of your soul. Bishop of your soul. Kaya maganda ho nating malaman yung bishop of our soul. Sino ba yung bishop of our soul? Kaya atin pong aalamin kung sino yon. Dahil mahalagang malaman po natin na meron talaga pong kumbaga po ay pinakamataas at naghahawak sa ating mga buhay. So akin po munang babasahin yun pong talata na atin pong pag-aaralan at meron pa po tayong pupuntahan na ibang mga talataan na nakasuporta sa talatang ito at sa mga puntos na atin pong pag-aaralan ngayong gabi. So akin po munang babasahin, mga minamahal, ang talata sa 1 Peter chapter 2 verse 25. Yan. So sabi po ng talata, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong kaluluwa. Ang sabi po ng talata, datapwat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sa English po yan ay malinaw. For you were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. Anong sabi po ng talata? Bishop of your soul. So ngayong gabi, yun po yung ating pag-aaralan. Tayo pong lahat muna ay manalangin. Tayo po pumikit. Aming Diyos, magandang gabi po. Salamat po sa inyong pong katapatan sa aming mga buhay. Bagaman po kami, Panginoong Diyos, ay kapos palagi sa inyong harapan. Salamat po na kayo po ay nagsusustain pa ng biyaya at awat habag, Panginoong Diyos, sa amin. Salamat po sa Panginoong Hesukristo na namatay para sa amin upang kami po ay magkaroon ng pag-asa sa aming mga buhay. Nawa po, Panginoon Diyos, ay pagpalain niyo po nawa ang bawat makikinig ng inyong pong salita. Kasangkapanin niyo po ang gawain ito upang ang inyong pong mayamang biyaya at mayamang salita ay mangusap po sa bawat buhay na makikinig, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon Diyos, ay pagpalain niyo po nawa kami. Maging ako po na inyong abang lingkod ay inyong pong gamitin kasangkapan upang maipahayag ang inyong banal na kasulatan. Banal na Espiritu, ako po inyong gamitin upang kayo po ay mamayagpag sa mga buhay ng mga taong walang pag-asa, Panginoon Diyos. Gamitin niyo pong kasangkapan ng inyong abang lingkod upang kayo po ay kumilos sa bawat makikinig, Panginoon Diyos. Balayan niyo po nawa kami, ang lahat po na ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So ngayong gabi po ay tayo po ay mag-aaral muli ng salita po ng Panginoon. At isa po sa kagalakan nga, sabi nga po, isa sa kagalakan ng mga anak ng Diyos ay yung makinig ng salita ng Diyos. Kung sa mga bisita po namin, kung may nanonood po sa inyo, isa po sa kagalakan ng mga anak ng Diyos, kung nagsasabi po tayo po yung anak ng Diyos, isa sa kagalakan po natin ay yung makapakinig po tayo ng salita po ng Panginoon. So ngayong gabi ay tayo po yung mag-aaral ng Bishop of our Soul.
Pag sinabi pong bishop, the meaning of bishop means overseer. Ano? Overseer. Yan po yung meaning. Guardian. Yun po. Ano? Siya po pala yung, pag sinabing bishop, siya po yung sumusubaybay. Ano? Sa kanya pong pinangungunahan. Ano po sabi? And it is of English origin. Bishop is a name that being used primarily by parents who are considering baby names for boys. Ano, yung pong palang bishop ay isa din sa nakalagay sa mga parent dahil sila po yung overseer, nangangalaga. Ano, doon po sa mga anak. Ano, sabi pa po diyan, sabi po, a senior, no? Pag sinabi pong senior, mataas. Sabi po, member of the Christian clergy. Yan, ano? So, sabi po diyan, yung synonyms, prelates, shepherd, diocese, suffragan, yan po yung mga meaning, archbishop, primate, minister, priest, abba, administrator. Yun po yung mga meaning po ng bishop. So, ngayon pong gabi, atin pong aalamin yung mga katangian ng bishop. At by the way po, sino po yung tinutukoy na bishop dito? Sa 1 Peter chapter 2 verse 25. Kung inyo pong tataasan ang basa sa verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Yun po. Tutuloy ko po yung talata. Na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya. So, ang tinutukoy po ditong bishop is the Lord Jesus Christ. Ano? Christ is the bishop of our soul, mga minamahal. So, si Kristo po, ang kumbaga po ay dapat ang namumuno sa ating pong mga kaluluwa, lalo na po mga minamahal doon sa mga ligtas. Ano? Sabi po ng talata, na siyang hindi nagkasala. Ano? O kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Yun po, si Jesus Christ. Na nang siya'y alipustahin, ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata, ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang sa pagkamatay pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling tayo. Verse 25, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong kaluluwa. So, ang tinutukoy po palang bishop dito ng verse 25 is the Lord Jesus Christ. Mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig, the Lord Jesus Christ. So ang pastor pala, ang nangunguna, ang overseer, ang guardian, yun ang sinasabi, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung nagmi-minister. Ano? Siya po yung nangangalaga sa atin pong mga kaluluwa. Ano? The Lord Jesus Christ, mga minamahal. Dahil sabi po, siya po yung tumubos. Ano? Siya po, sabi ng talata ako ang mabuting pastor. Ano? So, siya po ang nangangalaga. Ano? So, ngayong gabi, atin pong tatalakayin yung katangian. Ano? So, ngayong gabi, atin pong nalaman, it is the Lord Jesus Christ, Bishop of our soul. Dahil wala na pong iba na, kumbaga po, ay pwedeng, kumbaga po, mamahala sa ating kaluluwa. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya po yung nag-iingat. Dahil labas sa Panginoong Hesus, walang kayang mag-ingat ng kanyang sarili. Mga minamahal naming taga-subaybay, taga-panginig, labas po sa Panginoong Hesus, wala pong may kakayanang mag-ingat ng kanyang sarili. Magpakagaling-galing ka na mag-ingat ng iyong sarili. Mamamatay po tayo
ang dulo po, suma total po na yun at tayo mamamatay at saan tayo dadalhin pag tayo namatay. Pero pag kayo po yun nasa Panginoong Jesus, siya po ang nag-iingat. Ang sabi po ng 1 Corinthians, yung eternal security. Merong eternal security sa Panginoong Jesus. Hawak ng Ama, hawak ng Anak, may tatak ng Banal na Espiritu. So, it is the Lord Jesus Christ. Yun po yung bishop na tinutukoy. So ngayong gabi po atin pong pag-aaralan yung mga katangian ng shepherd at ito po yung nasa sa Panginoong Jesus. So ngayong gabi, sabi po ng talata, sa verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling tayo. So, ang sabi po diyan, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan. Christ, number 1 po nating puntos, ang sabi po diyan, Christ is the good shepherd. Siya po yung mabuting pastor. Ang sabi po ng John chapter 10, kung ako hindi nagkakamali, John chapter 10, unang puntos po natin, He is the good shepherd. Yun po yung katangian ng bishop, good shepherd. Dahil meron pong shepherd na hindi good, bad. Kung atin pong babasahin itong John chapter 10, akin pong babasahin sa inyo. Tingnan nyo po. Nasaan na ba yung John chapter 10 ko din Ay are. So sabi, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Yun po yung talata. Yung sabi po ng talata. Ang nagpapaupa at hindi mga pastor, at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang mga lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Tingnan niyo po, meron palang bad shepherd, mga minamahal. At ito pong bad shepherd, ito po yung fake, fake bishop, fake pastor, fake overseer, fake guardian. At ang good shepherd na tinutukoy mga minamahal din sa talata ng 1 Peter chapter 2 verse 25 is the Lord Jesus Christ. He is the bishop of our soul. Mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig. Bakit? Nasabi ng talata, ako ang mabuting pastor. Ang nagsasalita po dito, kung yung titingnan sa King James Version, ito po yung English. Yung pong, meron pong English, pag ang Panginoong Jesus po nagsasalita ay English. So, ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Jesus. I am the good shepherd. Mga minamahal, it is ang good shepherd na tinutukoy ay ang Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. Kapag labas po sa Panginoong Jesus, ang relihiyon na ang nangunguna ay hindi ang Panginoong Jesus, iyan ay bad shepherd, mga minamahal. Kaya, mag-ingat po tayo. Kaya, bishop of our soul, nag-iingat. Overseer, guardian, mga minamahal, yun yung, kumbaga ay name, meaning ng bishop. Sabi pa diyan, minister, nag-aalaga. So, sabi pa diyan, minister, yan nga po, yung priest, aba, administrator, nagtuturo, So, alam niyo po mga minamahal, ang sinasabi po dito, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Alam niyo po, ako po dati, nung ako hindi pa po naliligtas, at ito po yung nakatadhana na, nakaplano na, ako po'y, sa panukala ng Diyos, tupa na. Pero nangangalat pa, wala pa. Kumbaga, nasa lugar, nasa kawalan pa. Pero salamat sa Diyos, ginathered. Nasabi ng talata, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapat ngayon ay nangabalik kayo, mga minamahal. Nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong kaluluwa. Sino tinutukoy? The Lord Jesus Christ. Salamat po sa Diyos kung sino man po yung mananampalataya sa Panginoong Jesus, kayo nangabalik na sa pastor at obispo ng inyong pong kaluluwa.
Kaya, mga minamahal namin taga-subaybay, taga-pakinig, ang relihiyon po na ang nangunguna hindi po ang Panginoong Hesus, delikado po kayo. Dahil ito po sabi, ang pastor o ang ministro, ang namumuno sa isang relihiyon na walang pakialam sa kanyang miyembro, yan ho ay yung pong fake pastor, impostor. Bula ang guro, bula ang bishop. Kaya sa po ng talata, dalawang klase eh. Ako ang mabuting pastor, the Lord Jesus Christ. Tinutukoy po dito. Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Tingnan niyo po, alam niyo po, sa Middle East, dito walang tupa. Dito po yung mga tupakin ng meron. Lalo na ho, daw mga Patanggen yung mga tupakin daw ho yan. So, sa Middle East po, ang layi, pag nawawala ang isang tupa, hinahanap po yan ng pastor, ng tunay na pastor. Hinahanap po yan. At pag nakita niya, yung tupa na kinakain ng leon, inaagaw po ng pastor yon, ng kanyang abot kaya. Talagang lalabanan niya yung mananakmal, yung leon o kung ano bagaman yon. At kukuhanin yung tupa. Ililigtas yung tupa. Dahil kanya yun eh. So, ang nagmamay-ari sa atin is the Lord Jesus Christ. At ang relihiyon, mga minamahal, na hindi ang Panginoong Hesus ang nagmamay-ari, and a fake. Delikado po kayo. Kaya sabi po ng talata, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ito naman yung pang-dalawa na klase ng pastor or ng tagapanguna. Ang nagpapauna at hindi ang pastor, take note, but he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not nakikita ang wolf coming and leaveth the sheep. Iniiwanan ang tupa, mga minamahal. Kaya sabi ng talata, ang sabi po dyan, ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinapabayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Take note. Kaya po yung relihiyon na mali ang aral patungkol sa Bible na nagtuturo ng Panginoong Hesus lamang, na ang Panginoong Hesus ay tao lamang, na ang Panginoong Hesus ay maliit na Diyos lamang, kulto po yan, mga minamahal. Dahil ang Biblia, malinaw na itinuturo ng Biblia na ang Panginoong Hesus po yung Diyos. And He is the good shepherd. Ibinibigay ng shepherd ang kanyang buhay para sa tupa. Kaya nga sabi ng talata, dito nga po, sabi ng talata, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Tingnan niyo po. The Lord Jesus Christ, Isaiah, inihula na po ito sa Isaiah chapter 53. Inihula na po ng Biblia na mayroong ipapanganak na Kristo. At ang Kristong ito ang magbabata ng kasalanan ng mga tao. Na kung sino man yung mananampalataya doon sa Kristong yun na namatay doon sa krus ng Kalbaryo ay may buhay na walang hanggan. Doon niyo po yun, Diyos na nagkatawang tao. Para iligtas yung kanyang kaaway. Sino yung kanyang kaaway? Tayo. Bakit? Tayo yung makasalanan, mga minamahal. Wala ho sa ating banal. Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas. Verse 11, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis. Verse 12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Genesis chapter 6 verse 5, at nakita ng Panginoon, mga minamahal, na mabigat ang kasalanan ng tao sa lupa. Tingnan niyo po, anong nakita ng Diyos? Kasalanan. Magaan ho ba? Mabigat. So, therefore, kung ang nakita, mga minamahal, ng Diyos sa lupa ay kasalanan, ayaw po niya ng kasalanan. Kaaway po niya tayo. Pero salamat po sa Diyos, yung kanyang amazing grace, yung kanyang mayamang biyaya, mga minamahal. Sinugo niya yung kanyang buktong na anak at
The Lord Jesus Christ. He is the good shepherd. Siya yung namatay dun sa krus ng Kalbaryo, inalay ang kanyang buhay para po tayo ay maligtas. Mga minamahal naming taga-subaybay, taga-pakinig, kung kayo po ay hindi pa nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, manampalataya po kayo sa Panginoong Jesus. Yun po yung turo ng Bible. At pagka sala po, pagka hindi po kayo naniniwala diyan, delikado po kayo. Dahil marami pong naglipa ng bulaang relihiyon, kultong relihiyon, na ang pinapangaral ay si Kristo'y tao lamang. Na ang nagliligtas ay ang iglesia. No! Iniligtas po ang iglesia. Ano? Sinong nagligtas sa iglesia? Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Acts chapter 20, verse 28. The Lord Jesus Christ ang nagligtas, mga minamahal. At kung kayo po hindi naniniwala din sa mga minamahal namin bisita, taga-subaybay at tagapakinig, delikado po kayo. Dahil ang Bible ay nagtuturo ng pure, pawang katotohanan. Labas sa Bible ay kasinungalingan na. Ano? Kaya sabi po diyan, He is the good shepherd. Ano? Bishop of our soul is the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. The Lord Jesus Christ. At pag hindi po kayo naniniwala diyan, delikado po tayo, mga minamahal. Wala po tayong paghasa ng langit. Ano? Kaya sabi po ng talata, verse John chapter 10, ituloy po natin, verse 13, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan. Tingnan niyo po. Yung mga tagapanguna ng relihiyon, inyo naman masusubaybayan mga minamahal. Kung kayo hindi po membro ng Baptist, inyo po subaybayan ang inyong tagapanguna. Kayo ba'y pinagpipray ng inyong tagapanguna? Kayo ba'y kinakamusta ng inyong tagapanguna? Wala. Ako, nung ako po ay hindi pa ho Baptist, ako yung nagkasakit, lumaki. Walang pakialam sa akin, naninigarilyo na ako, o kasalanan na yung ginagawa. Hindi ako inakamusta ng tagapanguna ko. Bakit? Ay siya'y bayaran Pera ang habol. Ang sabi na tala, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan. Ang mangangaral na upahan ay walang pakialam sa iyo kahit kayo pumunta ng impyerno. Mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig, bisita, yun po yung katotohanan. At ito pa yung matindi. Yung mangangaral or yung tagapanguna na upahan, mga minamahal, sa halip na tama ang aral, hindi ho, mali ang aral, upahan na Sa halip na kayo mapabuti, lalo po kayo mapapasama. Kaya ang sabi po ng Bible, mga ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapis sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob nila ay lobong maninila. Ano? Kaya mag-ingat po tayo, kaya minamahal, lagi po natin subaybayin ito pong pag-aaral natin ng Biblia dahil ito po'y katotohanan. Pawang Bible po lamang yung ating binabasa. At contextually speaking, nandun po yung katotohanan. Yun po yung ating inaaral. Ito po yung sabi. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinamamalasakit ang mga tupa. Tamo walang pakialam. Tunay nga ho yan. Ako yung membro din naman ng reliyon nung una hindi pa ako nakakakilala sa Panginoong Jesus. Walang pakialam. Kahit yung membro nag-a-addict na, kahit yung membro sila rin ang nagpapatayan, puntahan ho ninyo sa kulungan. Ba't ka nakakulong? Nakapatay ho. Sino yung pinatay? Kami membro ko ho. Bakit? Dahil yung tagapanguna nila ay walang pakialam. Kaya dito po sa Baptist Church, mga minamahal, kung kinabubuhay sa kasalanan, magsisi ka dahil pakikialaman ka ng ating pong pastor. Ano? Yung inilagay ng Diyos dito sa lokal, sa dagatan. At lalo na ang Panginoong Jesus na nangunguna sa atin. Kaya nga tayo may buhay na walang hanggan because of the Lord Jesus Christ. He is the bishop of our soul. Siya po ang nag-iingat sa atin. Ano? Siya po yung nangangalaga sa atin. Kaya salamat po yung sabi po ng talata, kung sino may sumampalataya hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wow, salamat po sa Diyos, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig. At doon po sa mga miyembro na nakakatiyak na ng kaligtasan, ay lalo po tayong magpasalamat sa Diyos, mga minamahal. Bakit? Tayo po naligtas na. At lalo po tayong magsumikap sa Diyos, mga minamahal. Dahil tayo po
Ranas natin kung saan tayo nang galing. Tayo makasalanan, kalaban ng Diyos, kaaway ng Diyos. Pero salamat po sa Diyos na tayo po ay Kanyang dinampot, inilagay dito sa pinakamaganda sa Kanyang piling, mga minamahal. Kaya po, i-appreciate po natin mga ligtas, yun pong kaligtasan natin pong natamo. Huwag po tayong patumpik-tumpik sa ating pong paglilingkod. Delikado po yun. Ewan ko, kung ikaw ay Kristiyano nga, ayun hindi ligtas. Asahan ko na. Pero yung mga ligtas po, di yan, nanonood, ay kayo po, ay huwag magpatumpik-tumpik sa paglilingkod. So doon po sa mga minamahal namin bisita, mga taga-subaybay at taga-pakinig na bisita namin na hindi pa po nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, mahal po namin kayo. Sampalatayanan po ninyo ang Panginoong Jesus bilang tanging inyong tagapagligtas para matiyak niyo po ang buhay na walang hanggan na Kanya pong ipinangako doon sa magsisisi ng kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Jesus bilang tanging inyong tagapagligtas. So, sabi po ng talata, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Verse 14, ako ang mabuting pastor. The Lord Jesus Christ ang umiimik. At nakikilala ko ang aking sarili. Ang nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ko. Wow, praise the Lord, mga minamahal. Yun daw po palang tupa niya ay nakikilala niya. At yung tupa ay nakikilala siya. So, kilala po na ba natin ang Panginoong Jesus? Mga minamahal, lalo na po doon sa ligtas. Dapat kilala natin ang Panginoong Jesus. He is the bishop of our soul, mga minamahal. The Lord Jesus Christ, wala na pong iba. Hindi po kung sino-sino. Kaya po, He is the good shepherd. Good shepherd. Bakit good shepherd? Siya po yung nag-aalaga sa atin, nag-iingat sa atin. Salamat po na meron tayong good shepherd, ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon ang aking pastor. So, kaya salamat po sa Diyos na siya ay napakabuti. Number 2, na katangian ng good shepherd, mga minamahal, ng bishop. Ito po, yung number 2 katangian. His willingness to sacrifice. Alam niyo po, doon po sa mga magulang, kayo naman yung magulang, di ba? Sa mga sino dyan yung may mga magulang na? Sino dyan yung mga magulang na? Sa mga taga-subaybay namin na taga-pakinig. Yung pong mga magulang, sila po willing na mag-sacrifice para sa kanilang mga anak. Kayo po yung bishop doon sa inyong pamilya. Kayo po yung overseer, guardian. Kayo po yung nag-iingat sa inyo pong mga anak. At kayo willing, handang magkang uutang para lang sa inyo pong mga anak, may pag-aral yan, may iraos yan sa kanyang buhay, magkaroon magandang kinabukasan. Ang sabi po ng talata, His willingness to sacrifice. Ano po yung makikita natin sa Panginoong Jesus? Sabi po ng talata, ito po yung sabi ng talata sa verse 21 ng 1 Peter. Verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Tingnan niyo po, take note. His willingness to sacrifice. Mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pinig. Bakit? Matindi pong ginawa ng Panginoong Jesus. He is the bishop of our soul. Yung katangian ng bishop, una, he is the good shepherd. Pandalawa, his willingness to sacrifice. Yung kanyang, willingness na ibigay yung kanyang buhay para doon sa mga tupa, sa kanyang pinangungunahan. Mga minamahal? Ang sabi po ng talata, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, na upang kayong magsisunod sa mga kahakbang niya, na siya'y hindi nagkasala, take note, bakit siya namatay? Para po sa atin. Sino tayo?
makasalanan. Palibhasa, tayo nanampalataya sa Kanya, nagsisi ng Kanyang kasalanan, yung Kanyang kamatayan ay para doon sa magsisisi ng Kanyang kasalanan at mananampalataya sa Kanya. Pero hindi po yun yung Kanyang ginawa. Matindi po yung Kanyang ginawa. Siya po yung namatay. Tiniis po niya yung hirap doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Hindi po tayo pumunta doon sa impyerno, sa parusa ng Diyos sa atin. Pero salamat po, dahil po doon sa Bishop of our soul, the Lord Jesus Christ, His willingness to sacrifice, we have eternal life. Meron tayong walang hanggang buhay nandun sa langit because of the Lord Jesus Christ, the Bishop of our soul, mga minamahal. Kaya mo sa mga minamahal namin taga-subaybay tagpanik, ito po yung katotohanan. Okay po may mga Bible diyan, inyo po subaybayan. Inyong i-take note, inyong isulat ang ating mga puntos, at inyong aralin kung tunay ngayon sinasabi namin, mga minamahal. Yun po yung sabi. Yun po yung sabi ng talata. Kaya sabi po ng talata, na siya'y hindi na nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti. Alam niyo po, kung ang Panginoon Jesus lamang po ay gumanti, nung siya po ay inaalipusta, binubugbog, dinuduraan ng tinik, tinurunahan ng tinik, hinaplit ng kima, na pag hinihigit ay dala yung laman. Tinadyakan, pinabuhat ng krus na doon siya ipapako, hanggang doon sa Golgota, sa pagpapakuan sa Kanya. Kung siya po'y umungol, kung siya po'y nagmurmur, wala po tayong kaligtasan. Pero salamat po sa Diyos, sa Panginoon Jesus. He is the Bishop of our soul, that the Lord Jesus Christ, His willingness to sacrifice, mga minamahal. Yung Kanyang, kumbaga po, ay willingness na magsakripisyo ng buhay para sa tupa. Sabi po ng talata, before the foundation, God chosen you. So, kaso nga lamang, dahil ang kasalanan, na-influensyahan, so, gumawa ang Diyos ng paraan. Yun nasa panukalanan niya. Nasa panukalanan niya, na ang tao ay babagsak sa kasalanan. Nasa panukalanan niya, na ang bugtong na anak niya susuguin niya. Maliligtas ako pala sa edad na ganito, sa ganitong taon, sa ganitong buwan, sa ganitong araw, sa ganitong oras, at sa ganitong panahon. Ako po'y maliligtas. Kaya si Kristo po ay namatay para doon sa Kanya pong mga hinirang. Para doon po sa maliligtas. Before the foundation, God chosen you. Kaya mga minamahal namin taga-subaybay at taga-pakinig, yun po yung katotohanan. Sabi pa ng talata, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan. Take note. Sabi po diyan, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa Kanyang mga sugat ay nangagsigaling tayo. Yes, thanks be to God. Salamat sa Diyos na dahil sa Kanyang mga latay, dahil sa Kanyang sugat, dahil sa Kanyang kamatayan, because of His willingness to offer His life, we have eternal life. Yun po yung katotohanan. Yun po yung sabi ng Bible. His willingness to sacrifice. Ibinigay niya yung Kanyang buhay para sa atin. Binigay po niya yung Kanyang buhay. Yun po. Sabi po ng talata, His willingness to sacrifice. Ano po sabi ng Isaiah 53? Ang sabi po ng Isaiah 53. Tayo po dito, akin hong babasahin. Sino naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahang man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahang mananasa tayo sa Kanya. Take note. Ako'y naniniwala po ng magandang tao, pinaka-pogi,
walang kapintasang taong nabuhay din sa lupa is the Lord Jesus Christ. Pero sabi po, nung siya po'y napako sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, walang anyo o ni kagandahan man na mananasa tayo sa Kanya. Namatay ho siya para sa atin. His willingness to sacrifice. Kaya doon po sa mga ligtas, nagsasabing ligtas, ligtas ka, pero yung buhay mo ay hindi magamit ni Kristo. Pag sa gawain ng Panginoon, ay wala kang pakialam, siya sa atin mong iyong kaligtasan. Dahil ang namatay para sa iyo, Diyos na marilag, Diyos na pinapupurihan ng mga anghel, Diyos na maluwalhati, mga minamahal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagligtas ng sanlibutan, lumikha ng sanlibutan, and yet, Diyos na hindi, sa ultimong langit ng mga langit ay hindi siya magkasya, naging makasalanan, naging parang makasalanan, siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya yung naghirap sa krus ng Kalbaryo, para tayo ay maligtas sa ating kasalanan, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tanungin mo yung sarili ko, ikay ligtas. Doon po sa aming mga bisita, hindi po namin kayo, yun yung mga ligtas sa aking tinatanong. At sa mga bisita po namin, yun po, sampalatayan po ninyong Panginoon Jesus. Yun po yung katotohanan. Ano? Yun po yung katotohanan na tayo po ay manampalataya sa Panginoon Jesus para tayo po maligtas. Pero dun sa mga ligtas na, mga miyembro ng relihiyon ng Panginoon Jesus, tanungin mo yung sarili. Pagka ganyan ang buhay mo, siya sa atin mo yung sarili. Bakit? Ba't ganyan ang buhay natin? Ano? Christ is the bishop of our soul. Siya yung nangangalaga, siya yung nag-iingat. At ikikinamatayan niya. His willingness to sacrifice. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iyo, walang kwenta. Pero salamat sa Diyos. Dahil sa kanyang katapatan, ay nagsigaling tayo. Sabi nga po ng talata, sapagkat kayo gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Na dito pa sa pataas, na dahil sa kanyang mga sugat, ay nangagsigaling tayo. Yun po yung sabi. Yun po yung sabi ng Biblia. Kaya po mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig, ito po yung katotohanan na atin pong inaaral dito. Wala ho tayong aralin dito kundi Biblia. Ito po yung sabi Bishop of our soul, the character or katangian, He is the good shepherd. His willingness to sacrifice. Number 3, He is a savior of the flock. Siya ang nagliligtas sa kawan. Sabi nga po sa inyo, hindi po relihiyon. Magpakagaling ka na. Aniban mo na lahat ng relihiyon. Hindi po relihiyon ang tagapagligtas. Hindi po mabuting gawa ang tagapagligtas. Yung iyong gawang mabuti, pulpul. Ano? Yung atin pong ginagawang mabuti sa harapan ng Diyos, yan po ay walang kwenta pag wala si Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po binyag. Hindi po bautismo. Dahil nung ako po'y binautismuhan, ultimo pong libag ko ay hindi po natanggal. Mga minamahal. Ano? Kaya hindi po bautismo nagliligtas. Ang bautismo po ay hakbang sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Ano? Hindi rin po relihiyon, mga minamahal. Bakit? Dahil si Judas po, miyembro ng relihiyon ng Panginoong Jesus, pero hindi po siya ligtas. Ano? Pero yung nasa kanan, nung nagsisi, nanampalataya sa Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoong Jesus, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Wala na pong sinabi ng Panginoong Jesus na iba. Yun, sinabi niya. Bakit? Nagsisi nanampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi niya sinabing, magpabautis mo ka muna. Umanib ka muna sa relihiyon namin. Gumawa ka muna ng mabuti. Makasalanan ka kaya kintulisan, napako sa krus. Hindi niya sinabi yun. Automatic, nung nagsisi, nanampalataya, niligtas siya ng Panginoon. He is the Savior
of the flock. Ano? Sabi yan, He is the Savior of the flock. Siya yung tagapagligtas ng kawan. Ano? Ang sabi po ng talata, atin hong basahin. Diyan, uli. Diyan lang tayo, papauli-uli. Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Verse 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang akin at yung tupa ay nakikilala din siya. Ano? Christ is the Savior of the flock. Ano? Ang sabi po ng talata, Jesus Christ, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yun po yung katotohanan. Kapag hindi po kayo nananampalataya sa anak, wala po kayong buhay na walang hanggan. Because He is the Savior. He is a Savior of the flock. Ng tupa. Kapag kayo po nananampalataya sa Panginoong Jesus, si Jesus na po ang inyo pong tagapagligtas. Ano? Wala na pong iba. Ano? Kaya, pag meron pang ibang teoro na labas sa Panginoong Jesus ay may tagapagligtas pang iba, kulto po yan. Wala na pong iba. Faith in Christ alone. Hindi po faith plus works. Faith plus religion. Faith plus baptism. Faith plus commandments. Hindi po. Ang sabi, sapagkat kung sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:16. Hindi ho sinabi doon, sapagkat ang sino mang sumampalataya at gumawa ng mabuti. Hindi po. Sapagkat ang sino mang sumampalataya at umanib sa relihiyon. Sapagkat ang sino mang sumampalataya at sumunod sa 10 utos. Sapagkat ang sino mang sumampalataya at sumunod sa sakramento. Hindi po ganun ang talata. Ang sabi po ng talata, kung sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano? Yun yung sabi ng talata. Yun po yung ating lilinawin. Ano pa yung sabi ng John 3:36? John chapter 3 verse 36. He that believeth on the Son hath everlasting life. Ano yung sabi? He that believeth on the Son hath everlasting life. Ano? Yun yung lamang eh. Wala nang iba. Pero ito yung sabi. May kasunod din naman. Delikado. And he that believeth not on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Yun po, malinaw. Sino po yung nagliligtas? Ano? He is the Savior of the flock. Ng kawan, siya yung tagapagligtas, hindi po ang iglesia. Hindi po. Hindi po nagliligtas ang hindi po nagliligtas yung kapilya. Hindi po nagliligtas itong pong church building. Pumasok ka sa iglesia na ikay maligtas upang ikay maligtas. Sala po yun. Hindi po nagliligtas yung building. Ang nagliligtas ay yung iyong sasampalatayanan. At sino yung ating sasampalatayanan na tinuturo ng Biblia? Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. Walang pangalan na ibinigay dito sa lupa na sukat nating kaligtas kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Yun yung sabi. Hindi po relihiyon. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po pag-anib, hindi po pumasok ka sa iglesia para ikay maligtas. Ano gayon? Pag ako ba'y pumasok sa paradahan ng owner, magiging owner na ako? Hindi po. Ano? Ang sabi po ng talata, kung sino man yung manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, bugtong na anak. No? John 1:29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang nag-aalis talaga ng kasalanan ng sanlibutan is the Lord Jesus Christ. Siya yung makapagliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Ikaw na nakatali sa kasalanan, pag ikay nanampalataya, nagsisi ng iyong kasalanan, lumapit ka sa Diyos, nagmakaawa ka sa Kanya,
ililigtas ka niya kung ikay mananampalataya sa Panginoong Yesus. Yun po yung sabi ng Bible. Wala na pong iba. Kaya mga minamahal namin taga-subaybay, lagi po kayong sumubaybay dito sa ating online Bible study. Marami po kayong matututunan din eh. Ano? Oo. Araw. Ang sabi po ng talata, number 4, sabi po diyan, His good example. Bakit His good example? Alam niyo po, pagka po bishop, kalimitan po yan ay tinutularan. Para magulang, yun pong mga anak. Dapat ho, mga magulang, kayo pong ehemplo talaga sa inyong bahay, sa inyong mga tirahan. At tinutulad po kayo ng mga anak. Ano? Yung good example. Christ is the bishop of our soul. Number 1, yung kanyang katangian, His good example. Kaya po yung mga mananampalataya ng Diyos, dapat kakitaan po tayo ng maayos din pong buhay. Hoy, maayos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi ng talata ay dine, aray. Tama ko, ang sabi ho dine, ay aray. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa, upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Yung sabi His good example. Kaya mga minamahal, if the Lord Jesus Christ is the bishop, o kung ang Panginoong Jesus ang bishop of your soul, yung kanyang good example, dapat sinusundan natin. Isa sa katangian, or character, or katangian niya, ng good bishop, His good example. Kaya mga Kristiyano, kung tayo talaga ay tagasunod ni Kristo, followers of Christ, dapat pumakita sa atin yung good. Hindi hubad. Good. Bilang si Kristo ay tinanggap mo sa iyong puso, nasa sa puso mo na siya, dapat ang makita sa iyong buhay ay good. Hindi bad. Delikado po pag bad. Ano? Delikado po yan. Ano? Kaya sabi po ng talata, sabi po diyan, verse 20 nga, verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag. Sabi diyan, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsusunod sa mga hakbang niya. Yun. Malinaw na malinaw po. Upang tayo ay magsisunod sa hakbang niya. Ano ba yung hakbang ng Diyos na siya nabubuhay dito sa lupa? Anong hakbang ng Panginoong Jesus? Tunay na kaaya-aya. Wala siyang bisyo. Ano? Wala siyang kasalanan. Kaya nga po, siya yung gumawa ng kautusan ng Diyos. Siya yung taong hindi nagkasala. Yun po. Kaya po, si Kristo, mga minamahal, si Kristo po ang good example. Ano? His good example. Mga minamahal namin taga-subaybay at taga-pakinig. Kaya sa amin po mga bisita, mga mananampalataya at o bisita, sa amin pong mga mananampalataya, dapat makita natin yung mabuti, yung good, because of Christ. At doon po sa mananampalataya ng Diyos, para tayo po ay maging good, doon po sa hindi po mananampalataya ng Diyos, para po kayo maging good sa harapan ng Diyos, sa palatayanan po ninyong Panginoong Jesus. Ano? Kaya nga sa mga talata, John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan
ng sanlibutan. So, ang aariing ganap ng Diyos ay yung walang kasalanan. Ano? Kaya po inilayo tayo ng Diyos, inalis tayo ng Diyos, hindi tayo ng Diyos pinapapasok sa langit dahil tayo makasalanan. Therefore, ang kasalanan po ang naghiwalayan sa atin sa Diyos. Isaiah chapter 59. Ano? Yung kasalanan natin ang naghiwalayan sa Diyos. So, ang langit ay banal because of God, because of Christ. So, hindi tayo makakapunta doon dahil tayo bad, makasalanan. Because of Christ, tayo po ay magiging maayos. And He is the bishop of our soul. Siya po yung tagapag-ingat ng ating buhay, ng ating kaluluwa. At isa sa example ng good bishop or bishop of our soul, yung isang katangian, ito po yung good example. Mga minamahal, siya po ang good example natin. Si Kristo. And the last po mga minamahal, ang sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 21 and 24, ano pong babasahin? Yun yung pong unawain, akin pong babasahin. Sapagkat sa ganitong bagay, ay kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y magsusunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala, o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin, ay hindi gumanti. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng punong kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling tayo. Ano yung makikita po natin dito? Panglima po natin puntos. His spectacular work. Ano? Kagilagilalas, kahanga-hangang gawa. Ano? Aba, hindi po ba kayo mahanga doon sa ginawa ng Panginoong Jesus? Ano? Ay tayo nga lang, pag yumayaman, yumayabang. Di ka? Kaya nga sabi ng mga matatanda, ay pag umakit sa antena ay mahangin. Ano? Pag umakit daw sa antena ay mahangin. Ano? Nahangin nga naman. Aba, ang likas ng tao, mga minamahal, pagka siya po ay yumayaman, tumataas, ang antas ng pamumuhay, yumayabang. Ano po mga minamahal? Anong connect niya, brother? His spectacular work, yung kanyang kagilagilalas, kahanga-hangang gawa, Anong connect nun? Siya po'y Diyos. Marilag na Diyos. Sabi nga po nandyan, ating huling basahin ng talata. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Yun po yun. Malinaw po, ang berbo ay Diyos. Sabi po ng talata, verse 14, at nagkatawang tao ang berbo. Diyos ay nagkatawang tao. Ano? Sabi pa, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian gaya ng bugtong na ama, na puspustang biyaya at katotohanan. Therefore, ang Diyos nagkatawang tao, yung pinapupurihan ng anghel, makapangyarihan sa lahat. Kumbaga siya na ang may-ari ng lahat ng bagay, siya na yung pinakamayaman sa lahat ng bagay, mga minamahal. Dahil siya po yung lumikha sa atin at siya po yung pagmamayari natin. And yet, yung Diyos na yon ay nagkatawang tao.
Mga minamahal, pagka yumayaman tayo, para bagang hindi na tayo makakain ng ordinaryong pagkain. Kataos kaarte pa ng ating mga pananalita. Para tayo na may lupa din lang, nababalik doon. Umuutot din naman, tumatay lang din naman sa umaga. Hindi na mautusan. Pero si Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao, at sabi ng Philippians, ang huling babasahin, na siya, verse 5, magkakaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na itinakay Kristo Jesus din naman, verse 6, na siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya naring sambagay na nararapat parang na ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas na sumpungan sa kanyang tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasuno rin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Tingnan niyo po. Kaya nakakahanga, is spectacular work of Christ. Yun po yung nakakahangang gawa ng Panginoon. At isa sa katangian ng isang bishop ay ito. Christ is the bishop of our soul. He is the bishop of our soul. At yun po yung mga katangian. He is the good shepherd. His willingness to sacrifice. He is a savior of the flock. He is the savior of the flock. His good example. His spectacular work. Yung kanyang kahangahangang gawa, mga minamahal naming taga-subaybay at tagpinig. Kaya, salamat po sa inyong mga nakikinig, mga minamahal. Salamat po sa inyong tagapakinig. Dahil, may biyaya po ang Diyos sa inyo. Salamat din sa Panginoong Jesus na ginawa yun para sa atin. Diyos na nagkatawang tao, karilag, walang kapintasan, walang kakulangan, makapangyarihan, matalino, lahat na yung nasa sa Kanya, and yet, nagpakababa at ang dulo'y namatay para sa ating makasalanan. Para tayo iligtas sa ating kasalanan. Kaya salamat po sa Diyos. He is the bishop of our soul. Siya po yung nagliligtas sa atin. Siya po yung nag-iingat sa atin. Siya po ang ating nag-aalaga sa atin. At wala nang hatol ang sino man na kay Kristo. Kaya salamat po sa inyo pong tagapakinig, mga bisita, man po kayo, o kayo po yung mga member. Salamat po sa Diyos sa ating pong napag-aralan. Yun po yung katotohanan. Christ is the bishop of our soul. Sino yung bishop na yung tinutuko? Yung bishop of our soul? Si Kristo. Wala na po iba. Kaya salamat po sa Diyos. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salitang nahasig. Salamat po sa mga katotohanan ng inyong salita na amin pong napag-aralan. Tunay po ang inyong salita ay totoo. At ang inyong salita ay kahanga-hanga dahil ito po ay walang mali, walang kasinungalingan. Pawang katotoo lamang, parang katotohanan ang sinasabi. Kaya pagpalain niyo po naman bawat nakapakinig sa mga miyembro na nakinig, lalong-lalo na po sa mga bisita. Kahabagan niyo po nawa sila at ilapit niyo po, Ama, sa Panginoon Jesus upang sila ay makapanampalataya po sa Panginoon Jesus. Pagpalain niyo po nawa kami sa ngayong gabi, ingatan niyo po kami muli sa aming pamamahinga. Ang lahat po nito ay aming po samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa inyo at sa next bukas po uli ay tayo po ay may pag-aaral pong muli ng salita po ng Panginoon at inaanyayahan po muli kayo namin sumabaybay sa amin pong daily online Bible study. Maraming pong salamat po at God bless po sa inyong pong lahat.